Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for February 1 hanggang 8. So nasa first week na po tayo ng Pebrero. Ano po naghihintay sa inyo? Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Virgo, sa mga kapwa ko Virgo, ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron po kayong the Eight of Swords. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hanged Man. In the area of what you need, you have the Eight of Cups. Meron kang 8 here, really abundance and power to make things happen. So congrats po. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Queen of Swords. In your near future, meron po kayong the Ten of Swords. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Three of Cups. In your fortune, meron po kayong the Queen of Pentacles. Beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Judgment card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga kapwa ko Virgo, ako po yung Virgo din. Thank you po muna sa inyong donation, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong libreng reading dito sa ating channel. Thank you rin po sa bawat likes and comments. Malaking tulong din po yan. Thank you po for your support and love para sa akin. So, may umiikot na helicopter sa aking bubungan, ano? Maybe there's a sign for you to minsan mag-relax and also not rush things, okay? So, in the background of your energy, meron kang the Justice card. Justice card this week, Virgo, kaya po yung pinapayuhan ng iyong spirit guides to do the right thing. Like I've said kanina, without rushing. Okay? Kailangan kumpirmado, meron kang basihan or meron kang pruweba or meron kang katibayan before you make a move or before you make a decision. Okay? Para talihin daw this week, Virgo, yung balanse ng buhay. If you work hard, you need to also play hard. Kumbaga, make time for yourself, for your rest, for your pahinga. Alam ko na medyo busy ka ngayon and marami kang inaalala, pero importanteng ibalik natin yung balanse ng ating buhay. Be grounded and say no sa mga bagay na ayaw mo and make sure na pinaglalaban mo yung alam mong good for you. Okay? Yan yung mga bagay na dapat mong tandaan para sa sarili this week. Okay? So, in your card of the week, meron kang love. Love is everywhere. Open your heart to feel it. Sabi ko nga sa inyo, you need to really know what you want eh. Doon nag-uugat yung pag-ibig, yung gusto ko, yung passion ko, yung para sa akin. Kaya kung love mo yan at importante sa iyo yan, hahanapin mo yung mga basihan, yung mga katibayan para mapanghawakan mo siya at meron kang proof na this is yours and you have the every right para makuha siya. Parang ganon. Okay? So, in your core energy, meron kang the Eight of Swords. Ramdam ko dito, Virgo, yung parang feeling mo stuck ka. Parang feeling mo wala kang magawa, parang wala kang mahanap na solusyon. Kahit anong kibot mo kaliwat kanan, feeling mo it's not enough or it's not working. Your spirit guides are really telling you na kaya wala kang mahanap na solusyon, maybe because talagang pagod na pagod ka na. Sobra na rin yung pag-aalala mo. Nag-overanalyze ka on things na dapat daw simplehan lang. Example, lagi mo daw iniisip kasi na baka mag-fail, na baka matalo o baka mauwi sa wala. Kaya parang lalo kang nahihirapan gumalaw. Meron kang naiisip na mga posibilidad, na mga solusyon, pero sa kakaisip mo, mas madalas kang umaatras because hindi mo alam kung workable ba yon or best solution ba siya. Kaya parang laging atras abante, more on atras kesa abante. Kaya parang lalo mong nafe-feel na, teka, hindi ako makagalaw, hindi ako makaisip ng solusyon, paano to. And this stuck energy or stuck mindset mo, kayang-kaya mo tong baguhin. You just need to believe in yourself and research.
Marami ka daw dapat pang malaman na truth para mas lalong dumami yung options mo at makahanap ka ng legit way para makawala dyan sa sitwasyon mo this time. Okay? Clarify natin to para mas malinaw. The Eight of Swords being clarified by the Three of Swords. Yes, talaga namang you're so hindered by the pain that you have in the past. Mga painful experiences ito o painful feelings na hanggang ngayon ay bumabalakid sa'yo. Example, meron kang project na gustong ipasa pero hindi mo alam kung dapat ko ba bang ituloy o kung okay na to kasi nahatakot ka na baka mangyari ulit yung dati. Kaya hindi ka makagalaw ngayon. So ang payo sa'yo na yung Spirit Guides Virgo, ano ba tong painful experience in the past na nagiging hadlang sa'yo this time na dapat na nating kalimutan or i-let go in order for us to be strong enough this time na makalaban ulit. Okay? So tanungin kita ngayon, Virgo, ano tong mga bagay na gusto mong labanan? Sabi mo, sana matapos na. Comment down below, i-manifest natin yan, it will be yours. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Hanged Man. Sabi dito ng yung Spirit Guides Virgo, tignan mo daw sa ibang lente o sa ibang mata yung iyong sitwasyon para mahanap mo yung solusyon. Example, meron kang negotiation with this person. Pabalik-balik ka na sa kanya, walang nangyayari, parang same old problem, ito yung solusyon ko, hindi gumagana. So, sabi sa'yo na yung spirit guides, teka, baka kasi naman mali yung atake mo. Baka mali yung diskarte mo sa kanya, kaya hindi umaandar yung proseso in your own way. Now, think, bumaliktad ka tulad niya. Si Hangman talagang bumaliktad siya sa kanyang puno para makita niya sa ibang paraan yung issue. At yun, lumiwanag ang kanyang isip. Sabi niya, ay, ganito pala. Meron pala akong anggulo na hindi ko nakikita before. And now, I completely see everything at mas lilinaw sa isip mo kung ano yung dapat gawin. Which is, ganun yung dapat mong proseso this time. Kung ano yung kinakaharap mo daw na issue, problema, or conflict, tignan mo sa ibang perspektibo, baka nandoon ang sagot para yan ay magkaroon ng magandang outcome. Okay? Clarify natin siya. So Virgo, how are you? Kamusta po kayo ngayong pasimula ng buwan ng Pebrero? Saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Nasaan po kayo sa mga oras na ito? The Hanged Man is being clarified by the Five of Wands. Yes. May chance ka daw na magwagi sa conflict na yan eh. May chance kang mamayani or makuha yung resultang gusto mo. Pero sinasabihan ka dito, Virgo, na tignan natin sa ibang paraan. Tignan natin yung ibang options or ibang ruta na maaaring yun ang better way para manalo ka. You've done a lot. Marami ka nang ginawang proseso at sa kaparaan para lang magkaroon ng magandang bunga. And many times talagang na-delay ka or many times talagang walang nangyari. Pero ngayon may isa kang chance eh. Meron kang isang paraan na may isip mo this time at yun ang kailangan mong hanapin para sure ball ang tagumpay mo dito. Okay? You have the power to win this time. At yun ang dapat natin talagang buhisiin, himayin at hanapin. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Eight of Cups. Sabi dito, ng iyong spirit guides, napakasimple. Bitawan na daw natin yung mga bagay na hindi na aligned sa atin this time. Siguro meron kang naiisip ngayon, Virgo, na mga tao, or sitwasyon, or pangarap, or project na parang hindi na to para sa akin. Parang ganon. And you need to figure that out this time and walk away from that in order for you to get talaga yung para sa'yo. Halimbawa, meron kang inaasikasong trabaho dito, lahat ginagawa mo pero lahat pumapalya, and then meron pa naghihintay sa'yo mas maganda. So, kung ano man yung isang bagay or tao to, pwede din, na talagang hindi ko na kayang isave yung meron ako dito, or parang yung amor ko wala na, parang unti-unti ka na na-detach sa kanya o sa kung ano man to, and then kilalanin mo daw yun, and choose to walk away in order for you to think, para makahinga,
para lumabas sa isip mo yung buong katotohanan at makita kung kahabol-habol pa ba ito or I need to really detach myself from this and find new avenue or adventure para sa akin. Panahon to para bumitaw panandalian, para ma-evaluate mo kung ano yung mga dapat mong gawin forward. Okay? You have a lot of opportunities. So don't waste your time forcing something. Okay? Medyo mapagpalaya ito para sa'yo. Clarify natin siya. The Eight of Cups being clarified by the Lover's card. Yes. Sabi dito, hanapin mo yung magpapaligaya sa'yo. Nanggaling ka na sa heartbreak, nanggaling ka na sa pain from the past na talagang nagpa-stuck sa'yo. And ngayon parang unti-unti mo nang sinasabi na, lalaya ako dito, babangon ako, I will find my own happiness. I will find the commitment na alam kong long-lasting, na alam kong para sa akin talaga, at meron ako mapapala. Kumbaga, hindi ka luging-lugi dito. This is something that you will fight for and will bring out the satisfaction and commitment na hinahangad mo. Kung ito man po ay relasyon na parang dati ay talagang handa kang panindigan at bigay yung commitment mo dyan, ngayon parang you're trying to drift apart and find something that is long-lasting. Ganon din pagdating sa career, trabaho, or kontrata, or pangarap, no? Now you're really chasing something that is real, true, and permanent. Okay? Very important yan para sa'yo. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Queen of Swords. Ngayon, Virgo, matapang ka na. With a Queen of Swords here, merong urge sa'yo na kailangan ko tong tapangan, kailangan ko tong galingan, kailangan ko tong malagpasan. And we Virgos, pag alam natin gusto natin, gusto natin. Ganon tayo eh. Pare-pareho tayong mga Virgo eh. And now, meron kang laban na gustong ipanalo. Meron kang pagkaantala na gusto mo nang mabuwag at gusto mo nang magdire-diretso. Sawang-sawa ka na sa lahat ng delays, sa lahat ng setbacks, sa lahat ng heartbreak, and you want to get out of this system. Gusto mo nang kumawala sa mundong to. Kaya ngayon, while we're talking Virgo, this is your chance to really create or evolve into something that is permanent. Ngayon, kailangan talaga seryoso tayo sa mga bagay na gusto natin na mabuwag at magbago. And wala na tayong time para sa paiba-iba or paligoy-ligoy. Panahon na para maging direct, no? Kausapin mo kung yan ay tungkol sa boss, kung yan ay tungkol sa isang paper or documents or loan. Time na for you to be direct, to talk to them. Maging ano kaya, decisive ka when it comes to your intentions. Dapat ikaw daw ay nagsasalita. If you want to have something, be ready to commit to it. At talaga namang makipag-usap ka, lakarin mo, no? Makipag-negotiate ka. If there is something that is yours, talaga. Kung talagang gusto mo to, ipaglalaban mo to, at hindi ka napapapigil pa from all the heartbreak and the stagnancy na ramdaman mo in the past. Kumbaga, ngayon ang chance mo para ipaglaban yung changes na gusto mo mangyari para sa'yo. Okay? Clarify natin yan. Queen of Swords. Yun, tumilapon. The Strength card. Yes, ngayon ang kailangan talaga magpakatibay ka. And don't mind naysayers around you. Kung gusto mo yan, fight for it. Mararamdaman mo naman yan eh. Kung gusto mo nang lumihis, gusto mo nang umalis, kung gusto mo ipaglaban tong isang bagay na ito, you will know that within you. Okay? This is a general reading. So, iba-iba kayo ng gustong ipaglaban at gustong bitawan. At gustong ilaan ang commitment para kanino, no? So now is the right time for you na talaga namang okay, haharapin ko na ito, uupuan ko na, pag-uusapan na, hindi ko na iiwasan, and kakayanin ko siyang itulay hanggang sa magkaroon ng magandang resulta. Kung meron kang mga iiwanan in the past, Virgo, na na-realize mong not na pala for me at hindi na aligned sa gusto ko, now you are really chasing and finding out kung ano yung para sa'yo talaga. At doon mag-uugat yung liwanag sa isip mo at ipaglalaban mo ano man ang mangyari. Okay? In your near future, meron kang the Ten of Swords. In the near future, Virgo, kayo po yung tinatawag ng yung spirit guides na always stand up.
babangon ka lagi. Hindi pwedeng kung ano man yung mga nakadurog sa'yo before ay nakatarak pa rin hanggang ngayon. Okay? You need to let go of those pain, of those sorrows, of those resentment. Ramdam ko na meron ka pang mga hinanakit, mga tinatagong damdamin, mga bitterness sa puso or sa isip na dapat nang totally bitawan para manumbalik na yung balanse ng buhay mo. Hanggat daw hindi mo binibitawan yung mga resentment na yan, mga disappointments, o kaya yung mga napapapikit ka pa sa inis kapag naalala mo, let that go. Para makagaan sa'yo at ah, makapag-transform ka na into a new cycle ng buhay mo. Okay? Bitaw-bitaw sa lahat ng pain. Okay? Para magaan sa'yo. Clarify natin si Ten of Swords. Ten of Swords being clarified by the Six of Wands. Yes, talaga naman. Pag talagang binitawan mo lahat ng mga nagpabigat sa'yo, doon mo unti-unting mararamdaman na umaangat ka. Six of Swords is a card of victory. Six of Wands rather. Card of victory, success, matagumpay na pagbangon ito. Okay? Kaya ngayon habang nag-uusap tayo, Virgo, kung ano man tong naging dahilan ng pagkalugmok mo, let that go. And always tell yourself, babawi ako, tatayo ako, hinding-hindi na ako babalik dito. So now, focus natin ang isip natin sa ating tagumpay. Doon daw dapat lagi nakafocus sa goal, sa proseso para makuha yon, and you will stop at nothing para lang ito yung mangyari. Kaya wag mo nang isipin yung mga, ay nako baka pumalyan na naman, ay nako baka bumalik na naman ako doon, ay nako baka maulit, ayoko. Huwag kang papadistract doon sa mga pinanggalingan mo at saka sa mga naging dahilan ng pagkabagsak mo. This won't happen again if talagang natuto ka sa mga bagay na yon. Para every single step, ikaw ay maingat, deliberate ang kilos, kalkulado, at saka hindi ka kampante. So, those element gamitin mo para sure ball ang panalo. Okay? Para maging victorious ka dyan. Huwag ka daw mag-alala, there will be the right people, meron kang mga taong makakatulong sa'yo para sa pag-angat na ito. Kumbaga, your support system will be your guide para lalo kang tumapang at lumakas na ipaglaban yung isang bagay hanggang sa maipanalo ito. Okay? In your challenge, meron kang dark reflection and break chains. Yes, lahat ng mga bagay na kinakatakot mo, harapin na yan. Yung mga bagay na parang pilit mong iniiwasan, ina-avoid, hindi hinaharap yung truth, time na for you to talk about the truth para maging malaya ka at maputol mo na yung maling chain. Meron kang pattern daw na paulit-ulit eh. So, kailangan natin putulin yan para magkaroon ka talaga ng totoong pagbabago. Hanggat umiikot ka pa rin sa maling sistema or maling tao or maling hobbies or pattern sa buhay mo, whatever it is, paulit-ulit lang yan sa'yo. Kaya ngayon, you need to walk away on something that is not working anymore para mag-grow ka na. Okay? In your challenge, meron kang the Three of Cups. Si Three of Cups, sinasabi dito that you need to know something about someone in your life. Naramdaman ko na maaring nasa maling friend group ka, nasa maling society ka, or maling community. And baka nadidistract ka lang sa saya or entertainment ang dulot nila, pero in reality, sila yung rason kung bakit ka minsan confused or kung bakit ka minsan parang feeling mo lagi may drama, may issue, lagi may gulo sa GC, no? Panahon to really know the right people in your life. Sino ba yung mga karapat dapat na taong dapat mong samahan, dapat mong imingle, no? Because the people around you also determines kung ano yung mga balak mong gawin, di ba? Kung papalibutan mo ang sarili mo ng mga taong ah, laging buwisit sa buhay, ganun ka din, di ba? So, find the right people that will encourage you to be the better version of yourself and not kung sino lang mga tao dyan sa paligid. Kailangan talaga piliin natin yung mga taong sasamahan natin. Okay? Clarify natin yan. The Three of Cups is being clarified by, oops, the High Priestess. Yes, pagkatiwalaan mo daw ngayon ang instinct mo, Virgo, pagdating sa mga taong kakasalamuhain mo. Narinig ko talaga these are people na malapit sa'yo in your circle, maaring co-workers or kasamahan sa
bahay o sa trabaho o sa negosyo na kailangan talaga pagkatiwalaan mo instinct mo pag may naramdaman ka about someone na parang parang hindi ko siya vibe. Ay, to parang hindi kami suwak. So, wag mo na siya laging lapitan, put boundaries or gap between the two of you, and don't trust easily. Okay? Yun ang kailangan dito with justice. Kailangan bawat hakbang mo with certain people ay kalkulado para hindi maging komplikado ang mga bagay-bagay. Not everyone can be trusted, ika nga. So, pag sinabi yan ng instinct mo na medyo bad vibes ako sa kanya, layo ka na. Huwag ka gumawa na eksena, syempre, pero layo ka na. Okay? In your fortune, you have grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Panahon daw to para maging grateful ka sa mga bagay na meron ka. Alam ko nang galing ka sa pain and sorrow and parami kang pinaglalabanan ngayon. Pero importante rin daw Virgo na mahalin mo rin yung mga bagay na mahalaga sa'yo at meron ka. Because doon mo daw makikita na, okay, kahit ano man ang mga nangyayaring hindi ko gusto, ay meron pa rin mga binibigay si God na kaibig-ibig at talagang dapat kong pahalagahan. So yun na lang ang gawin mo ngayon. Appreciate the life that you have and the small wins or big wins na meron ka because that is a part of pag-magnetize ng better and bigger opportunities and money. Diba? So if you're grateful, malaking ingredient yan for your success. Okay? Another message, begin now. Take your first step. Yes, ito yon with the Queen of Swords. Kung talaga may balak ka, titibayan mo ang loob mo para mabuwag yung mga painful at makawala ka na sa yung struggles and stagnancy. Hanggat hindi ka kumikilos, hindi ka makakawala dyan. So begin now with your bravery to step forward. Okay? In your fortune, meron kang the Queen of Pentacles. Ngayong linggong ito, magalak muna tayo, palakpakan. Kung iniisip mo na paano ako makakabayad doon, saan ako bibili nito, paano ako makakagastos dyan, hindi ka mawawalan ngayong linggong ito. You will have the enough resources na mahuhugot mo para sa mga pangangailangan. If you're thinking about your negosyo, your trabaho, your kapirahan, your ipon, meron. Okay? Your abundance is here. Triple ang kita. Kung meron kang project ngayon, iniisip mo kung kikita ba ako dito, mahugulat ka na lang, it's gonna be bigger than you expect. Okay? So, ngayon, magalak ka, alagaan mo yung gusto mong alagaan ngayon na proyekto or kaperahan or blessing because kayang-kaya yung lumago at dumami para sa'yo. For many Virgos dyan, napakalinaw, hindi ka mawawalan ng pera this time. Meron kang mahuhugot, meron kang makukuha para panggastos. Okay? Whatever you're trying to do with your finances, it will be fruitful para sa'yo. I-claim mo to, this will be a frequency na ma-attract mo this time. Okay? Clarify natin siya. Queen of Pentacles, ayun. The Ten of Swords. Wow, meron kang 10 here. Talaga namang pabangon ka na from something that is a tough cycle. Kung naman to yung pinanggalingan mo na medyo mahirap, masakit, makadurog, maraming delay, maraming obstacles here and there, ending na daw yan with a 10 here appearing. So congrats. So 10 of Swords clarifying our Queen of Pentacles, telling you this time, a Virgo, na kung ano man yung kasawi ang palad mo in the past na yun, babangon ka na. Meron ka ng makukuhang paraan or solidong move para ma-secure yung iyong growth and success dito. Nakita ko rin talaga na natuto ka na from what happened eh. Marami kang realizations and mga lessons na talagang isinasa puso mo ngayon and you're making sure na dapat meron. And yes, meron nga. So, wag mo na isipin na babalik ka sa kalugmukan dahil meron kang resources sa paligid mo na magagamit anytime to get out of a very tough cycle. So, congrats po. Money is here. Abundance is here. Claim it. It will be yours. In your divine messages, meron kang show the world the real you. Ipakita mo daw sa mundo kung sino ka talaga. Love yourself so that you will attract the right authentic things and blessings para sa'yo. Okay? You also have believe in the impossible. Huwag mo limitahan ang mundo mo with the Eight of Swords. Lagi mo iniisip, ay nako, baka imposible, baka hanggang dito lang ako. No. Manalig ka sa mga imposible that kayang-kaya mong abutin or kunin whatever you set your mind into. Okay? In your divine messages, meron kang the judgment card. Sometimes you need to surrender to God.
Okay? May mga bagay kang pwedeng gawin today to better your life or to be successful. Pero meron kang dapat isuko na kay God na parang, God, kayo nang bahala dito. I will just do my best. Bring me to the right path. So parang ngayon, you're actually embracing your calling eh. Meron kang destined path or destined journey na ngayon parang inaasa mo na lang kay God yung, God, i-direct mo ko. I-ano mo yung manibela for me. And I will surrender to you and I will follow you. So ngayon yung mga realizations mo in everyday life starting this week, paniwalaan mo yan, kapitan mo, and then sundin mo lang. No? Don't control things or force things to happen. Let it all go by destined path. Manalig ka, Archangel Gabriel is here giving you the attention and the confirmation na okay ka at pinapakinggan yung mga dasal mo at ginagabayan ka ngayon. Okay? The Judgment card, the Three of Wands. Yes, in the midst of waiting, alam ko na naghihintay ka para sa pagbabago, naghihintay ka ng resulta, ng tawag, ng kumpirmasyon or go signal. Sabi dito, ipagpasa Diyos mo, itaas mo sa Kanya para gumaan yung feelings mo at maging mas positibo ka sa mga hinihintay. You don't need to drag things or force things to happen. It will arrive in God's perfect time, kaya manalig ka doon. Okay? Surrender yourself, gagaan ang pakiramdam. Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Cain, pay attention to your health. Panahon to para maging mas, tawag dito, mas maging attentive ka pagdating sa iyong katawan. Okay? Matulog kung kailangan, kumain ng tama, mag-exercise, and always feed your mind with positivity. Okay? You also have Owl, good advice from a wise person. Makinig ka daw sa isang wais sa tao na maaaring makatulong sa'yo this time. You also have Flag, do not be tempted to lower your standard. Huwag mo daw hayaang magkasya ka sa hakarampot. You need to walk away pag alam mong hindi na aligned para sa'yo para makuha mo talaga fully, 100% yung deserve mong kaligayahan. Okay? You have Lily, spiritual love. Wow! Yung spiritual guides mo daw, mga kamag-anak sa kabilang buhay, kinagabayan ka. Kaya mamaya, ipagtirik mo ng kandila o kaya magdasal kang mabuti to give thanks to your ancestors for their protection, love, and talagang paggabay sa'yo. Okay? Ang outcome ni Virgo for February 1 to 8, unang linggo ng Pebrero, you have the Devil card. Very, very nice. Now, sabi na yung spirit guides, ngayong linggong ito, dala ng paglinaw at pagkawala mo sa mindset mo na ito na hindi ko kaya, hindi ko kaya, hindi ko kaya, kaya mo. Makakabitaw ka na sa kadena ng mga takot, kadena ng perfection, kadena ng expectations mo, and you're now free-flowing. Nag-a-adjust ka sa mga bagay na dapat pag-adjustan, and you are now actually kumakapit ka sa mga bagay na totoo at merong basehan. No? Hindi mo na pilit pinapuwersa yung mga bagay-bagay just to make it happen. Now, free yourself from all the fear, free yourself from too much expecting para mas ma-enjoy mo ang buhay at hindi mo lagi maramdaman na nakatali ka dyan o stuck ka dyan. Now, pag nakalaya ka na from all the heartbreak and the sorrow from the past, maramdaman mo na parang, wow, ang gaan, wala kang masyadong kinakatakot, nakatulog ka ng maayos, hindi nasisira ang mood mo, you are not afraid of something na hindi mo maintindihan, parang ganon. So now, set yourself free. Pag merong mga tao or mga someone in your life na very toxic, panahon na para iwasan sila. Okay? Devil card, the Knight of Cups. Okay? Sabi dito, iwas-iwas din sa mga taong too good to be true. Yung parang nahangako sa'yo pero o kaya maganda pakikitungo sa'yo pero hindi pala. Nag-ingat daw din sa mga maling pangako or maling serbisyo or sa mga nanghihikayat sa'yo na gawin to, gawin yan. Kikita ka dito ng triple, 40%, 50%. Ingat-ingat sa mga taong masyadong marami o magaganda yung pinapangako. Always know the truth para alam mo yung mga dapat mong gagawin. Huwag kang papahulog sa manipulation ng iba. Set yourself free and be strong para makawala ka sa tanikala na yan. Okay? So Virgo, ito po ang inyong February 1 to 8. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below. Babasahin ko po yan.
Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga kapwa ko Virgo today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.